Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bilang pagpapatuloy po ng usapin natin, kaugnay po sa Fiqhul Usra mula sa Al-Fiqh Al-Muyassar na binabasa natin. At na last na tinalaki natin ay sa pintuan ng pag-aasawa. Sabi ko nga na ang pag-aasawa po ay pinapasokan po ng 5 batas. Kailan siya nagiging wajib, kailan nagiging sunnah, kailan nagiging haram, kailan nagiging makruh, kailan nagiging mubah. Pasukin natin muna kailan siya nagiging wajib. Al-wujubu min al-halati allati la yakhtalifu jumhurul fuqaha min al-hanafiyyah wal malikiyyah wa syafi'iyyah wal hanabilah fil qawli bi wujubi nikahi fiha idza yakhsha as-shakhsu ala nafsihi min al-wuqu'i fi zinati bi tarki nikah. Nagkasundo ang mga 4 na madhab na obligado ang pag-aasawa kapag natatakot ang isang tao na makagawa ng zina kapag hindi siya mag-asawa. ففي هذه الحالة يكون النكاح واجبا عليه مع مراعاة توافر شروطه الأخرى كالقدرة المالية ونحو ذلك. Ganun pa man, dapat kumplito pa rin ang mga kondisyon kahit na obligahan siya. Na may kakayahan siya, pinansyal. والعلة في وجوب النكاح هنا أن إعفاف النفس وصرفها عن الحرام واجب والطريق الشرعي لتحقيق ذلك هو النكاح. So kapag may kakayahan kang pinansyal, takot ka na makagawa ng zina, dito ang layunin mo dito mapangalagaan ng sarili mo na makalayo na makagawa ng zina at may ilayo sa haram ang pagkikipagtalik. Dito, ang pinakaparaan at daan para maiwasan ito ay ang pag-asawa. So, obligado na mag-asawa. وهذا ما أفتت به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية في فتواها رقم 16895 حيث نصت على أن مشروعية الزواج تختلف باختلاف الأحوال فمن خاف على نفسه الوقوع في المحظور إن ترك النكاح وجب عليه النكاح إن كان قادرا على مؤنته في قول عامة الفقهاء الإسلام وأن من كان يأمن على نفسه من الوقوع في المحظور استحب له الزواج. Actually, ito rin ang hatol ng lujna to daima na kapag ang lalaki natatakot makagawa ng haram ay obligado na sa kanya na mag-asawa. Maliban na lang kung hindi siya natatakot, dito sunna sa kanyang pag-asawa. Pangalawa, an-nadab o sunna. Kailan nagiging sunna yung pag-asawa? يرى جمهور الفقهاء أن النكاح في أصله سنة مندوب إليها إذا احتاج إليه شخص وكانت له رغبة الزواج وشهوة لا يخاف على نفسه الزنا بتركه. So, ang karamihan sa mga ulama, sabi nila ang original na pag-asawa ay sunna. Sino mang lalaki na kailangan niya mag-asawa, sa taong kailangan niya mag-asawa, gusto niya mag-asawa, may pagnanasa siya, gusto niya mag-asawa at hindi siya natatakot na makagawa ng zina. Kapag hindi siya nag-asawa, hindi naman siya natatakot na makagawa ng zina. Pero gusto niya mag-asawa. May pagnanasa, may kakayahan, pero hindi siya takot gumawa ng zina sa kalagayan na to, sunna sa kanyang pag-asawa. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Ya ma'ashara ash-shabab, man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj." Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, o kayo mga kabinata, kapag may kakayahan, sino mang may kakayahan mula sa inyo na pinansyal, may pagtalik, ay mag-asawa. Kaya mo kasi hindi mo pwede mag-asawa na hindi ka tinatayuan. So kailangan pinansyal at saka sa pangatawan ay mag-asawa kayo. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ibig sabihin kung hindi ka naman natatakot makagawa ng zina at gusto mo pa rin mag-asawa at meron ka pang shawat pagnanasa, may kakayahan kang pinansyal dito, sunna sa iyong mag-asawa. Pangatlo, al-karaha. Yakunu an-nikahu makruhan kama yaqulu al-Hanafiyyah inda khawf al-jur. Magiging makruh ang pag-aasawa, hindi ka aya-aya ayon sa pananaw ng mga ulama ng Hanafiya kapag natatakot ka na hindi ka magiging makatarungan sa asawa mo. O liman yastahihi hindal malikiyati wa syafi'iyyah wal hanabila. Kung gusto mo lang mag-asawa pag nanasa lang, pero hindi ka magiging makatarungan sa asawa mo, so dito makruh, huwag ka na mag-asawa. Wa yakunu zawaju muharraman idza tarattaba alayhi mafsadatu ka tayaqqunil jur. Kumbaga,
Doon sa una, makro, natatakot ka lang pero hindi ka pa sure, takot ka pa lang. Dito naman sa pagiging haram niya, magiging haram ang pag-aasawa kapag sigurado ka sa sarili mo na hindi ka magiging makatarungan. Kama nasa alayhi al-Hanafiyya. Katulad na binanggit ng mga ulama ng Hanafiyya. Wa adamul qudrati ala al-wati wa nafaqati wa takasubin haramin. Kung hindi mo rin kayang makipagtalik sa kanya, hindi mo rin kayang gastusan o kaya ang kikitain mo lang haram. So, dito, wadhalika kama yanussu alayhi al-Malikiyyah wa Shafi'iyyah. Na kapag halimbawa sa giyera, mas malakas ang kalaban, hindi ka pwedeng mag-asawa dito kasi pwedeng yung anak mo magiging kafir. So, magiging haram. So, sigurado ka sa sarili mo, hindi ka magiging makatarungan, hindi ka talaga tinatayuan. So, dito, bawal mag-asawa. Hindi mo na maibibigyan karapatan ng babae. Pang-apat, yakunu nikahu mubahan idha kana qasdu shakhsi min al-iqdami alayhi mujarrad qada'i shahwati fahasab. Magiging mubah, wala kang ano. Gusto mo lang mag-asawa. Gusto mo lang ilabas yung pagnanasa mo. Hindi mo naman talaga hindi ka takot sa sarili mo. Sa bagay na tumubah, na gusto mo lang, ang layunin mo lang talaga is para may ilabas yung pagnanasa mo, yung shahwa mo, yun lang. Walam yakun yaqsudu iqamata sunnati bihi nalanapiya. Kumbaga wala kang intensyon na, okay, may sagawa yung sunnah ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Hindi ayaw mo magkaanak, ayaw mo rin magkaroon ng pamilya, gusto mo lang talaga pagtatalik lang. So dito, ang pag-asawa ay mubah. Okay? So diyan po umiikot yung batas ng pag-asawa. So nakadepende po sa tao. Kung wajib na ba sa kanya pag-asawa, sunna ba sa kanya, makruh, haram, nakadepende po sa kanya. So inshallah, abangan natin mga kapatid ang karugtong ng talakay natin kaugnay po sa batas ng pagkakaroon ng pamilya. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.